Ang RISE program, regular program ni siya nga gipunduhan sa Department of Agriculture. This is true to all. No, dili lang siya kay Region 11. All throughout the country, ang Department of Agriculture allocated siya of regular fund, and this is annually done. So our RISE program is one of the flagship programs or one of the banner programs of the Department of Agriculture. So aside from RISE program, we have the corn program, livestock program, organic agriculture program, and the high value crops development program. And those are the five regular banner programs of the Department of Agriculture, aside from all the special programs also na funded. Ma'am, usa ba ang mga kwan karon ma'am no? Main kaning program karon sa under RISE program ma'am? As for the RISE program, for this year, we have a total budget of 800 million, around 800 million pesos ang ato ang budget. To be exact, it's around 876 million pesos, and then 86% of that goes to seeds, agri-inputs, like seeds, hybrid seeds, fertilizer, biofertilizer. We have the drone services, soil ameliorance po. 800 million ma'am, tibok Pilipinas na ba na? No, that's specifically for Region 11. Oh, 800 million. Dako, gid ito ang budget for kining RISE program ma'am. No? So, unsa ang kuan na to ma'am? Unsa mga focus na to nga mga areas or focus ng mga kaning mga buluhaton no to attain our kaning ginatawag nato nga kaning pagpakuan sa supply nato sa bugas. Sa pagkakaroon, actually ongoing ato ang distribution no sa hybrid seeds and fertilizer and biofertilizer, and it's done by province simultaneously. Ang among team nagahimo ani is through caravan, because distributing this agri-inputs is done through voucher modality. So dili siya procurement. So ang farmer nakadawat sa og kanang seed voucher kung hybrid seeds ang iyang intervention, and fertilizer voucher kung fertilizer pod ang iyang madawatan. And for hybrid seeds, it's 5,000 per hectare. So 5,000 per hectare is good for one bag. One bag of 10 to 18 kilograms hybrid seeds na enough na siya para sa iyang 1 hectare. And for hybrid, for fertilizer also, 3,400 pesos per hectare. And that's good for 2 bags of fertilizer. And we also have the biofertilizer worth 1,500 pesos per hectare. Ma'am, ang kutan ko is because murag nabantay na ako nga murag dugay na ni siya nga kaning intervention. Kumusta na tong mga nahatagan nato ani nga mga intervention? Ang nahatagan nato nga interventions is as what I've said, region-wide ni siya, no? Based on our PSA data, no? Sa 2023, it's a record-breaking data sa ato ang PSA for Philippine Statistics Authority, kay mao na ito official data no, sa agriculture, sa agri-data. Naata sa 502.7 thousand metric tons. So far, the first in history na sa Region 11 nakaabot na ani. So, nalipay ang ato ang mga beneficiaries, atong rice farmer beneficiaries on the ground no, nga nakadawat sila ayuda, and they already feel the interventions from ang tabang sa Department of Agriculture. Okay. Ma'am, kauban ako si Sir John Arquio, ma'am, magnam siya mga pangutana pod. Ayan, salamat Arman, Ma'am Evelyn Basa, maayong buntag ma'am. Hanita sa clustering ma'am, unsa ka importante o unsay advantage na ini sa mga farmers nga mahilakip din sa clustered program sa rice program na to ma'am. Okay. Ang kining clustering mga good unsa ni siya gimugna ni siya through AO, through ang mga consolidation and clustering program. 2021 issuance ni siya
ang pinakatumong jud Mm. ang mga para actually basically ang pinaka-purpose parang ma-expand ang atong economies of scale. So Mhm. the more nga then sa mao nga kuan sa mga associates or sa mga farmers, the more pud ang mahimo nga impact. So ang ato mga ginausas sa para sa ato mga associations, ato mga ayuda Wala. Ma'am, sa program sa DA is kuan siya, ginabuhos siya para sa mga clustered nga area. So hugpumon siya para na siya po. okay. Ma'am, pwede pa usab di mo, ma'am, kay nagputol-putol ka sa linya, ma'am. Okay. So ang pinakatumong at tinuhaan ng clustering is basically is para ma-expand or makuan ang din ang areas of scale. So ato mga farmers, kung farmer lang siya, producer lang siya, pwede nato siya nga sa with this association ang ato siyang gihugpong from the word cluster man good no nakuha ko kung ato sa siyang ikuan na kini siya nga cluster is namugna na siya kay isa na siya sa strategies no sa MRIDP or Masagana Rice Industry Development Program. Isa man ko sa strategy ni is FTRs, consolidation and clustering program. Naani siya issuance administrative order. I-cluster ang Farmers Association para nga ma-widen ang economies of scale, as what I've said, and ang atong mga farmers atong i-lead nga mahimo siyang agripreneurs in the future. So ang pinaka-basic ani siya nga objective pod is para pod nga mapataas na to ang income sa atong mga farmers. And there are mga associations man good nga mga advanced na sila, pwede na to gina-categorize ani through this program nga pwede sila nga magiging producer, pwede sila magiging mapa-expand ang ilahang market, then they could have forged markets with bigger establishments. Gina-categorize din sila nga from big brother to small brothers. Okay. Sir John, Ayan, so diha sa clustering daghan ang mga component nga pwedeng maabel sa ato ang mga rice farmers. Kumusta man ma'am? Ayan, kumusta man ma'am ang kining acceptance sa atong mga rice farmers dinhi sa Davao Region in terms of hybrid seeds? In terms of hybrid seeds, ang Region 11 no, na nagsugod ang nabulto ang atong paghatag ani since last year 2023. Sa akong giingon kagaina nakatabang siya kay basically manggod para ma-reach na to ato ang ma-attain na to ang rice productivity or increase in production, kailangan mo gamit with high quality seeds. O kining hybrid seeds sana na siya kadako nga tapang. So far last year wala siya hinabiyaan nga mga farmers because tanan siya nahatagan na to no sa hybrid seeds. Kay aside pang hybrid seeds na ako maputagi panghatag nga gawas sa rice program na kinatawag na to nga RCEP funded nga mga programs. Okay. Actually, kimo siya naamata sa around 50,000 hectares. So, tanan po nato ang mga farmers nakatawag din siya high quality seeds, both hybrid and certified seeds. Ayan, pero dili tanan nga mga farmers makadawat ani katulang mga farmers nga dunay irrigation ang ilahang basakan. Irrigated, pwede bang po siya itanom ang certified seeds sa rain-fed. Pero sa hybrid, irrigated areas. Ayan, Onya. Tayo separate interventions para sa upland rice farmer. Okay. Okay. So, unsa bay kuan ma'am kining inbred seeds na putay hybrid seeds. Unsa bay kalainan ana sa in terms of production? Ang kining hybrid seeds is naa siya ang king mo maka produce siya of 10% higher than inbred seeds. Ang kalahian lang gud niya is kung ang magtanong kag hybrid seeds
inigumaan ng hybrid seeds nga imong tanom, diretso konsumo, dili na ni magamit ni farmer, dili na niya pwede ma-recycle as seeds for the next round. Pero kining inbred seeds, pwede nimo siya igamit, no? Inigtanong nimo sa inbred seeds, pwede ka muglaan og siguro mga pila ka sako para sa sulod na pud nimo nga tanom. So mao na siya iyang basic nga kalahian. So kining hybrid seeds is kuan ni siya gikan siya sa 2 or 3 parental paano siya hybrid crossbreed. Anya kini siyang inbred is self-pollinated siya. Ayan. So, Sir Arman, sayang no, putol-putol lang ato ang signal. Nindot o kayo ang atong talakayan na kauban nato si Ma'am Evelyn Basa. Okay. Ayan no. Pero dugang pang pangutanan na to, Ma'am. Kumusta naman ang atong sufficiency level din sa Davao region in terms of rice? So, in terms of rice, ang sufficiency level nato din sa Region 11 is naalang dito sa 56%. Sa 2023, based on the latest, mga na itong latest na data, it's 56% sa 2023. Sa 2022, it's 54%. Meaning, kung ingat ang 56% lang mga Davaoenos, no, sa Region 11, ang pwede na ito mapakaon sa atong supply nga bugas diri sa Region 11. Ibig sabihin, deficit at 44% and we are importing it from nearby regions. And pero at least, ma'am, nag-increase, ma'am, no, from 2022 to 2023. yes, at least 2% nag-increase ta. So, ang kuan na to, ma'am, is nagakuha ta sa laing regions or sa laing countries? Laing regions and other countries. Okay. 44% ang ato ang deficit. Pero ma'am, Region 11, it's only ang ato ang duha lang ta ka provinces ang sufficient. Sa Region 11, it's Davao de Oro, which is 170%, and Davao del Sur, which is 118%. Kita sa Davao City, narata sa 5%. okay. 107, at sa Davao de Oro, 170 o 117, ma'am? 170. 170. Oh, so sa tupad, kuan din sila nagaproduce sila para sa tibuok Davao region. Yes, ang kana 70% ilang surplus nga mo ihatag nila sa buwa sa Davao kay na 5% of atong sufficiency level. Mo din ang kuan din, no. So kinahanglan ta o sa may factors, ma'am, anong narata sa 56%? Isaan na is mas daghan ang population, mas daghan ang population kaysa ato ang production. Why? That is why ato ang gipangusgan karon nga ato jud siyang i-cascading pagpanghatag nato og libreng hybrid seeds, high quality seeds o abono ang napugat na pagitay biofertilizer ang hatag sa ato mga farmers para mapataas man lang ato ang production per unit. Oh, so more on konta, ma'am, na para mapataas atong production is kaning hybrid seed gid ang ato ang nakita nga murag solusyon. Diba? High quality seeds, pwede na to siya, pwede ka mo gamit og inbred certified seeds o hybrid seeds. Isa na siya sa basic factor. Nga para mataas ang ato ang rice productivity din sa region. Yes, sir, basically po. Okay. Other sa pa ba ang ma'am, other pa ba diha no nga mga butang no nga under sa rice program, ma'am? Under sa rice program, natay di ba naman dyan tayo ka ng natay seed buffer stock, mag-iandam ni siya para sa in case na atay mga flooding. Kung na yung mga reported flooding, ang CLGU mo reported na siya sa DA, sa region. Then the region ato sa area, then ilang i-validate. Then once validated, we will be providing free seeds for those affected na sa ato ang any disaster na mahitabo sa area. Atay standby na seeds para ani nga mga situations. And aside from that, for this year, na atay irrigation, no? Yung support sa irrigation. Atay isa sa Davao del Norte, napod sa Davao de Oro. Okay. So, ma'am, ang ma'am, basically, ma'am, kung para sa itong nahitabo dito sa Davao del Sur na naapektuhan sa El Nino, and then karon pasulod na anting ulan. So,
katong mga madamage ng mga kuan ng mga palay is that hatagan ninyo lisdan ninyo tong mga nangadaot no Yes, ug sir. ihatag sa mga farmers nga for free. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sir John, napakipangutana. Okay, Ma'am Evelyn Basa, ma'am, daghang salamat sa imong time ngayong gihatag diri sa mua sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas, ma'am, no? Any message, ma'am, coming from the RISE program po sa DA11? Okay. Salamat kaayo sa mapadayonon nga partnership natin sa radyo program. Unta mapakalyap na to sa tibuok nga Davao Region ang information nga ang Department of Agriculture nag-exist and the government interventions are also existing, and we are partnering cohesively with our partner government agencies na atay convergence initiative sa NIA ug uban pa nga mga partner agencies nato nagapadayon ta sa pagplano, sa pagplaster, pag-implement sa mga programs alang-alang sa atong mga farmers nga matabangan sila unta nga mapa-increase ang ilahang income and basically magiging entrepreneurs in the future. And we are looking forward also nga kita nga mga lumulupyo, kita nga mga constituents would also be using or utilizing rice responsibly for us to meet or to at least achieve the sufficiency level nga 97% nga ginahandom no sa national nga data Department of Agriculture by 2028. So ana lang taadya lang kita kanunay o kung sa kung hindi gina-discourage kita mo ng only rice pero naman jud mo ka og only rice sa atong kuan magsugod ang ato ang education right from our own home, no? From our own home at tuluan na itong mga bata to use rice responsibly. Dili ta mag-usik-usik, no? Kay gistadihan na gyud ni sa field rice nga sa atong mga usik sa hotels, restaurants ug sa atong mga panimalay, makapakaon na unta ni siya og 2 million nga mga baba no sa mga Pinoy. So ana lang and maayong buntag sa tanan.